meron ding aspeto diyan na Mar, no, na baka dahil ito yung parang Duterte legacy at gusto nilang sirain yung Duterte legacy, hindi nila susuportahan itong mga proyekto na ito katulad itong Dolomite Project. So pero masama ang ano yan masama ang governance no. Dapat suportahan yung mga mabuti kung kailangan i-improve pa, huwag yung sirain dahil sa totoo lang sayang yung pera kung itong Dolomite na ito ay hindi suportahan, hindi improve, no? So yun, kung may politika diyan talagang masamang governance yan, hindi yan dapat ginagawa ng administrasyon na to. Sir, during sa rehabilitation po ng Manila Bay, itong project na po na ito, nagkaroon ba tayo ng problema sa malawakang pagbaha? Kasi ang dahilan kung bakit pinaiimbestigahan nga ito ay dahil dito sa naging pahayag ng MMDA at sinasabi na ang dahilan daw ng mga pagbaha, lalo na po dyan sa lungsod ng Maynila, ay dyan po sa Manila Bay. Or dahil po dyan sa Dolomite Beach. Sa Dolomite. Ewan ko, no? Pero ako, natatawa ako dun sa sinasabi nila na dahilan ng pagbaha ay yung Dolomite. Bakit hindi nila tignan at alam na alam naman ng Pilipino people na merong proyekto para sa flood control projects na hindi ginamit, no? Kaya pagdating ng malakas na ulan ay meron talagang pagbaha kasi umaapaw yung mga sapa, no, mga ilog dahil yung proyekto na dapat sana ay protektahan yung hindi pag-apaw ay hindi naman ginamit ng ating mga opisyal sa gobyerno, no? So ito tingin ko panglilihis lang ito sa tunay na issue ng pagbaha, no? Pinagyabang pa nga ito ni President Bongbong Marcos nung sa isang SONA niya, no, na meron ng 5,000 plus na flood control projects. Pagdating ng 3 araw ng kanyang SONA, na fact check siya ng kalikasan at bumaha. So ang tanong ngayon ng taong bayan, saan yung mga flood control projects? At nakita na natin, ang daming ghost projects, daming substandard projects. Yun ang tunay na dahilan. Hindi yung Dolomite projects na yan. Tingin ko. Opo, nakikita nyo po ba na dahil hindi comprehensive, hindi magkakaugnay yung mga possible na mga flood control projects, kaya ang dahilan parang pinipingpong lang yung tubig baha at the end, imbis na hindi magtipunog, hindi magkaroon ng mga pagbaha dito sa mismong pinakasyudad, imbis na ma-release sa karagatan, sa karagatan, kaya po ito yung nagiging dahilan na nalubog tayo sa tubig baha dahil hindi komprehensibo po yung ating flood control. Tama yan, no? Hindi na nga komprehensibo, kinurakot pa yung pera. Imagine billions, malapit sa trillions. Kung yung pera na yan ay ginamit at parte ng pera gumawa ng isang comprehensive anti-flooding program, ay baka hindi natin naranasan yung pagbaha, no? Hindi imposible yung pagpigil sa pagbaha dahil marami na tayong alam na mga bansa na talaga noon binabaha sila, ano? So kailangan lang talaga ng isang political will ng isang pinuno ng bansa na manguna doon sa mga proyekto na ang makikinabang talaga ang mamamayan. Hindi yung proyekto na bibigyan ng o lalagyan ng pondo pero kukarakutin pala, no? So tama 'yon, walang comprehensive plan plus korupsyon. Ang resulta, baha ang binaha ang taong bayan, binaha din ang bulsa
ng pera ng mga kurakot na opisyal. Opo, at marami din pong mga kumakalat din po ng mga information na parang um, yung pag implement nitong project na ito ay basta lang tinambak yung dolomite diyan po sa Manila Bay. Wala bang thorough study po? Kasi nagkakalaga ito ng mahigit 300 milyong piso. Sa inyo pong pagkakaalam, ano po yung mga component nito? Kabilang na rin po ba sa nabigyan ng pag-aaral yung posibleng epekto nito sa mga pagbaha? Baka yung tubig nalabasan sana papuntang Manila Bay ay mabarahan. Gaano ka-komprehensibo po itong pag-aaral na ito po, sir? Kung meron po kayong information para sa kaalaman na lang din po ng lahat. Kasi ang nangyayari, sinasabi nila parang ano lang yan palamuti lang yan tinambak lang yan, yun na. Sa totoo lang, Admar, nung panahon ko sa DNR ay hindi ko naabutan yan, no? Dahil um, 1 year and 7 months lang ako dyan sa DNR. Pero ang isa sa na pag-usapan na namin ay yung continuing mandamus na pinataw ng Supreme Court, no, against sa DNR. At isa sa naging tugon nga ng DNR, yung paglinis diyan sa Manila Bay. At yung Dolomite project na yan, I think, is one of the many projects, no, mga vital components para matugunan nga yung continuing mandamos ng Supreme Court against sa DNR at iba pang mga ehensya. Hindi ko masagot yung mga specifics, no? Pero I think pag gumawa naman ng isang proyekto yung sa ang DNR particularly, may study naman diyan na ginawa at nakita ko naman ngayon na may ebidensya, no, na hindi naman siya talagang ang sabi kasi dati is nakakasira dahil hindi nga natural, no? So ngayon nakikita natin na hindi naman nagtangbat ulit, 'di ba? Hindi naman na nawala yung dolomite. In fact, nalinis pa nga yung dagat at maraming mga isda ngayon na nakikita nating lumalangoy-langoy diyan sa dalampasigan. So I think yung ang general viewpoint ko lang dito, may pag-aaral yan. Hindi ko lang masabi kung ano yung specifics ng pag-aaral. Opo, bago lang si partner MJ, speaking of pag-aaral, meron ding resulta po na talagang nakapagbawas ito ng polusyon dyan po sa Manila Bay na isa talaga sa mga matinding polluted na katubigan po dito po sa ating bansa. Sir, pero nakikita nyo po ba na kaya nagkaroon ng pagbaha is dahil hindi na po ito na-maintain? Kasi hindi lang naman po na after nitong maitambak yung dolomite, wala nang maintenance. Baka nagkulang po ng maintenance or sinadyang walang support para i-maintain po itong proyekto na ito dahil sa usaping politika. Dahil ito ay during sa Duterte administration, which in fact, nung panahon na ito'y binuksan po sa publiko, ay talagang nag-enjoy ang ating mga kababayan. Dinumog ito. Libo-libo po yung talagang bumibisita, dumadalaw dito po, attorney. Yeah, totoo yan, no? Naging tourist attraction talaga yung Dolomite Beach na yan. At nung nawala na nga si Presidente Duterte, napansin ko na hindi na maintain. At in fact, pag during may merong mga bagyo, hindi ka agad nililinis, no? So, tingin ko meron ding aspeto diyan na Admar, no, na baka dahil ito yung parang Duterte legacy at gusto nilang sirain yung Duterte legacy, hindi nila susuportahan itong mga proyekto na ito katulad itong Dolomite project. So pero masama ang ano yan masama ang governance no? Dapat suportahan yung mga mabuti kung
kung kailangan i-improve pa, huwag yung sirain dahil sa totoo lang, sayang yung pera kung itong dolomite na ito ay hindi suportahan, hindi improve, no? So yun, kung may politika diyan na talagang masamang governance yan, hindi yan dapat ginagawa ng administrasyon na to. Pero alam naman natin ano yung ugali ng administrasyon na to, no? Lahat ng mga Duterte good projects ay talagang hindi pinagpatuloy. So ano pa ang maaasahan natin, di ba? At nakita naman natin sa ngayon talaga na ganun talaga yung trajectory ng Marcos Jr. administration.